Magandang araw po sa iyo, Miss Yani, at sa mga listeners dito sa inyong channel. Isa po ako sa mga masusugid niyong tagapakinig. Nung nakaraan po ay napakinggan ko ang kwento ni Darwin. At ewan ko ba, parang bumalik sa akin ang mga alaala na matagal ko nang kinalimutan. Dahil doon ay naisipan kong makipag-ugnayan sa inyo para maibahagi ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po akong Nico, taga Quezon City. Mahilig po akong magluto, hindi yung tipong pang social media lang ha, yung totoong luto. Hanggang sa ayun, naging trabaho ko na rin. Cook ako sa isang simpleng kainan. Hindi sosyal, hindi rin gaanong cheap. Sakto lang. Yung tipong may mga suki, may regular na customer, at madalas, puno. Minsan, wala. At sa trabaho bilang tagaluto, doon ko siya nakilala. Si Angeline. Waitress siya sa pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko siya agad napansin nung unang araw niya. Kasi sa kusina, madalas nakayuko lang ako. Nakatutok sa kawali, sa kalan, at sa order slip. Paulit-ulit lang ang routine. Pero dumarating talaga yung oras na mapapatingin ka kahit hindi mo sinasadya. Napansin ko siya, hindi dahil sa ganda niya. Napansin ko siya kasi masipag siya. Mabilis kumalaw at hindi reklamador. Kahit sunod-sunod ang orders at pag-serve niya, hindi siya nagre-reklamo. Tahimik lang siya, pero ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Isang tanghali yon, rush hour, punuan ng mga mesa, at sunod-sunod ang orders. Pawisan na ako ng mga oras na yun, basang-basa ng likod ng t-shirt ko. At doon ko siya narinig nagsalita mula sa gilid ng kusina. Kuya Nico, dagdag pa po ng 2 tapsilog, yung isa walang itlog. Simple lang, walang pagsusungit kahit pagod, at may lambing yung boses niya. Hindi malakas, hindi mahina. Sakto lang para marinig ko kahit maingay ang paligid. Napatingin ako saglit sa kanya. At doon ko siya unang tiningnan ng maayos. Mahaba ang buhok niya at nakatali. Hindi makapal ang make-up. Maganda ang pagkakatali ng buhok niya. Hindi siya yung tipong mapapalingon lahat ng lalaki. Pero may something sa ganda niya. Yung tipong habang tumatagal, mas nagiging maganda siya sa paningin ko. Simula noon, hindi ko na maiwasang mapansin siya. Kapag dumadaan siya sa kusina, napapatingin ako. Kapag nagsasabi siya ng order, mas nagiging alerto ako. Ewan ko ba? Para bang biglang nagkaroon ng kulay ang araw-araw na trabaho ko. Pero hindi ako agad lumapit sa kanya. Mahiyain akong tao, Miss Yani. Hindi ako yung tipo na marunong magbiro o makipagkwentuhan. Introvert kasi ako, kaya madalas tahimik lang ako. May mga pagkakataon na magkatabi kami sa likod, sa may lababo banda. Naghuhugas siya ng baso, ako naman ang kawali. Tahimik lang kami madalas, at minsan gusto kong magsalita, pero nauunahan ako ng kaba. Anong sasabihin ko? Tanong ko sa sarili ko noon habang nakatingin ako sa kanya ng palihim. Baka isipin niya, ang awkward ko naman. Kaya hanggang tingin lang muna ako nung una sa kanya. Hanggang isang gabi, konti lang ang customer. Patapos na ang shift. Nagliligpit na kami. Ako nag-aayos ng ingredients para sa kinabukasan. Siya naman naghuhugas ng baso. Sobrang tahimik namin. Hanggang sa biglang naputol ang katahimikan nang magsalita siya. Kuya Nico, tawag niya sa akin. Napatingin ako agad. Oh, sagot ko. At medyo nag-aalangan pa ako nung una. Pwede bang magtanong? Oo naman. Ramdam ko na agad yung bilis ng tibok ng puso ko. Kahit simpleng tanong lang yun para sa kanya. Paano ka natutong magluto? Doon ako medyo nakahinga. Hindi naman pala masyadong seryosong tanong niya. Sa bahay lang. Nanay ko ang nagturo sa akin. Tapos practice lang.
hanggang sa nag-apply ako dito. Ngumiti siya sa akin at hindi yun pilit, kundi totoong ngiti. Ang galing po kasi, masarap yung mga luto mo. Hindi ko alam kung paano ako sasagot agad. Parang nahiya ako sa kanya dahil sa papuri niya sa akin. Salamat ikaw rin, masipag ka. Sabi ko lang. Doon na siya natawa ng bahagya. Yung maikling tawa lang. Pero sapat para mabighani ako sa kanya sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Ganun po talaga. Kailangan Sagot niya. Simula noon, nagkaroon na kami ng maikli na usapan paminsan-minsan. Hindi araw-araw, pero sapat na para sa akin. Para mas makilala ko siya kahit kaunti. At sa pagdaan ng mga araw, nalaman ko na breadwinner pala siya ng kanilang pamilya. May kapatid siyang nag-aaral. Malayo ang inuuwian niya. Kaya kahit pagod na siya, tuloy lang siya sa buhay. Hindi siya nagrereklamo. Kapag tinatanong ko kung napapagod ba siya, sagot niya lagi, okay lang ako. Para sa pamilya ko, lalaban ako. Okay siya. Ang lagi niyang sagot sa akin. Kasi halata naman sa mga mata niya na antok na siya at pagod na. Pero syempre, sino ba naman ako para pagsabihan siya? Kaya naman nanatili akong tahimik, nagbibigay ng kaunting payo at dinadamayan siya. Minsan may mga customer na medyo masungit. Pinagalitan siya dahil sa order. Kita ko sa gilid kung paano niya pigilan ang inis niya. Maayos pa rin ang sagot niya dito kahit na medyo pinapahiya na siya nito. Pagkatapos nun, bumalik siya sa kusina para kumuha ng order. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya ng mahina. Okay lang? Sabi niya. Pero hindi niya ako tiningnan kaya alam ko na hindi siya okay. Nagpapanggap lang. Doon ko siyang mas nakilala. Mabait siya, matatag. Hindi lang siya maganda sa panlabas. Meron din siyang busilak na puso. Sa pagdaan ng mga araw, hindi ko na malayan na hinihintay ko na pala siya araw-araw. Na mas ginaganahan akong pumasok kapag alam kong naroon siya. Na mas nagiging masarap ang luto ko kapag siya ang kukuha ng order. At sa puntong yun, alam ko sa sarili ko na gusto ko na si Angeline. Sa mga sumunod na linggo, hindi ko na malayan na nagiging normal na sa amin ang mag-usap. Hindi pa rin kami yung tipong sabay kakain o sabay uuwi. Simple lang, saglit na kwento habang may hinahalo akong ulam. Minsan nagtatanong siya sa akin. Minsan, sinasagot ko lang. Pero para sa akin, sapat na yon para unti-unti kaming maging komportable sa isa't isa. May mga araw na tahimik lang kami pareho. Pero may mga araw din na parang mas magaan ang lahat. Isang hapon medyo maaga kaming natapos sa trabaho. Wala masyadong customer nung araw na yon. Naglilinis ako ng mesa sa kusina. Siya naman nag-aayos ng mesa at upuan. Napansin ko na tahimik siya. Hindi yung normal niyang tahimik, iba yung aura niya. Para bang may malalim siyang iniisip. Pagod ka na ba? Umiling siya agad. Hindi naman masyado. Pero hindi pa rin niya ako tinitingnan. Alam ko na yun, kapag ayaw niyang magkwento, ganyan siya. Panay ang iwas. Okay lang yan. Tahimik din naman ako minsan kapag may problema. Napangiti siya ng kaunti. Doon lang siya tumingin sa akin. Kuya Nico. Tawag niya sa akin at parang nag-aalangan pa. Oh. Kapag ba napapagod ka na sa buhay, anong ginagawa mo? Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Napakamot ako sa ulo. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil ayaw kong magsabi ng mali. Hindi naman kasi ako magaling magpayo. Hindi ako magaling magsabi ng mga flowering words. Kaya naman natahimik ako saglit sa naging tanong niya sa akin. Depende. Minsan,
tinutulog ko lang. Minsan, nagluluto ako kahit wala ako sa mood. Para lang maibuhos ko yung isip ko sa ibang bagay. Tumango siya at tahimik ulit siya. Bakit? May problema ka ba? Napapagod ka, no? Huminga siya ng malalim. Hindi pa rin agad nagsalita. Tapos sa kanya sinabi, mahina lang. Minsan, araw-araw, dun ko naramdaman na may bigat talaga. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko lang siya. Breadwinner ako. Alam mo na yun. Pero minsan parang ako na lang palagi sa lahat. Tahimik akong nakinig. Hindi ako sumingit sa kanya. May kapatid akong nag-aaral. May nanay akong may maintenance. Tatay ko wala na. Hindi naman sa nagrereklamo ako. Pero nakaka-burnout. Napayuko siya. Sanay na ako. Pero minsan, parang gusto ko lang mapagod nang walang iniisip. Tumango ako. Normal yun. Hindi ibig sabihin na mahina ka na dahil napagod ka. Tumingin siya sa akin. At parang nagulat sa sinabi ko. Grabe, seryoso ka? Oo, kasi kahit ako napapagod din. Kahit sa simpleng buhay lang. Napangiti siya ng kaunti. Akala ko kasi, kapag ako ang napagod, parang bawal. Bawal mapagod? Bakit naman? Tao ka lang. Normal sa'yo mapagod. Doon siya natawa ng bahagya. Yung tawa na parang may kasamang luha, pero pinipigilan. Salamat, sabi niya. Simula noon, mas naging bukas siya sa akin. Hindi biglaan, pa isa-isa. Minsan, kwento tungkol sa biyahe niya pa uwi. Minsan, tungkol sa kapatid niyang pasaway. Minsan, tungkol sa takot niya na baka isang araw, hindi na niya kayanin ang lahat ng obligasyon na pasan-pasan niya. At ako, nakikinig lang. Hindi ako magaling magpayo, pero ginagawa kong kaya ko para mapagaan kahit papaanong dinadala niyang problema. Hindi mo kayang akuin lahat. Hindi mo kailangang gawin yun. Sabi ko minsan sa kanya habang naghihiwa ko ng sibuyas. Paano kung wala namang ibang gagawa? Sagot niya. Gagawin mo pa rin, pero wag mong kakalimutin ang sarili mo. Talagang mababurnout ka kapag pinilit mo. Uso din ang pahinga. Tahimik siya noon, tapos tumango lang. May mga gabi na sabay kaming nagliligpit. Kapag tahimik ang paligid, mas lumalalim ang usapan namin. Minsan, iniisip ko kung hanggang kailan ko kakayanin lahat ng to. Para kasing di nila nakikita yung effort ko. Yung kapatid ko, imbis pagbutihin, ayun, bagsak. Lagi pa akong sinasagot. Gusto kong saktan siya pero di ko magawa kasi baka mas lalong magrebelde. Tumigil ako sa ginagawa ko. Hanggang ngayon, kinakaya mo. Ibig sabihin malakas ka. Balay mo, hindi lang talaga sila expressive sa nararamdaman nila. Malay mo, akala mo lang pala hindi nila nakikita. Pero deep inside, ramdam nila lahat ng sakripisyo mo. Pero di lang nila alam kung paano ka susuklian. Umiling siya. Hindi ko nararamdaman. Hindi mo talaga mararamdaman yan. Kasi ginagawa mo lang ang kailangan. Di naman lahat ng tao ay pare-pareho ng iniisip o gawa. May mga taong palihim na nagkikare. Tahimik siya ulit. Matanong nga kita, Angeline. Ano bang pangarap mo? Tanong ko bigla. Napatingin siya sa akin. Ako? Oo. Gusto ko lang ng simpleng buhay. Yung hindi ako nagmamadali palagi. Yung hindi ko kailangan problemahin ang gastusin kasi sapat ang kita ko. Makukuha mo yan. Sigurado ka? Hindi. Sagot ko ng totoo. At bigla pa siyang sumimangot. Pero may pag-asa.
At sapat na yun para lumaban. Napangiti siya dahil sa sinabi ko. Minsan naman ako ang nagkwento tungkol sa pangarap kong magkaroon ng maliit na karinderya balang araw. Hindi sosyal basta may lutong ulam, may kanin at may mga taong babalik kasi masarap at mura. Magluluto ka pa rin? Oo, hanggang kaya ko. Masaya ka ba? Masaya ako kapag may dahilan. Hindi na siya nagsalita. Pero ramdam ko na naiintindihan niya ang gusto kong sabihin. Unti-unti, naging parte na siya ng araw ko. Kapag malungkot siya, ramdam na ramdam ko kasi tahimik lang siya. Pero kapag masaya, parang ang gaan ng lahat. Wala kaming malinaw na ugnayan, basta ang alam namin ay naiintindihan namin ang isa't isa. At iyon ang mahalaga sa amin. At sa bawat kwento niya, sa bawat payo na ibinibigay ko sa kanya, mas lalo kong nararamdaman na gusto ko siyang ipaglaban. Kahit sa simpleng paraan lang. At sa puntong yon, Miss Yani, hindi ko pa alam kung saan hahantong ang lahat. Pero alam ko na, si Angeline ay mahalaga sa akin. At anuman ang kahinatnan ng lahat, gusto kong nasa tabi niya ako kahit bilang kaibigan lang. Hindi ko rin namalayan kung kailan eksaktong nagsimulang maging malinaw sa akin na hindi lang basta paghanga ang nararamdaman ko kay Angeline. Siguro nung dumating na sa punto na mas iniisip ko na kung kumain na ba siya kaysa sa sarili ko. O yung kapag wala siya sa trabaho, parang may kulang sa araw ko. Matagal akong nag-iisip bago ako kumain. Hindi dahil duwag ako. Siguro konti. Pero hindi yun ang dahilan ko. Ayoko kasing masira kung anong meron kami. Ayokong mawala yung mga simpleng usapan sa kusina. Yung tahimik na sandalan namin sa isa't isa kapag pagod na kami. In short, ayokong masira ang samahan at pagkakaibigan naming dalawa. Isang gabi, sarado ng kainan. Kami na lang ang natira. Nagwawali siya sa labas. Ako naman, nasa kusina pa. Nagtatanggal ng mantika sa kawali. Tahimik ang paligid. Walang ingay ng customer, walang sigaw ng order. Parang sinadya ng mundo na bigyan ako ng pagkakataon. Lumabas ako. Bit-bit ang basahan. Angeline. Sagot niya habang nagpupunas ng mesa. Pwede ba tayo mag-usap saglit? Tumigil siya. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya sa akin at tumango. Umupo kami sa isang bakanting mesa sa gilid. Di ako makatingin ng diretsyo. Ramdam ko na nanginginig ang kamay ko kahit hindi malamig. May sasabihin sana ako. Okay. Tahimik lang kami nung umpisa. Walang pressure. Ganun siya lagi. Huminga ako ng malalim. Alam mo naman na hindi ako magaling magsalita. Kaya diretso ko na lang nasasabihin kasi medyo kinakabahan talaga ako. Tumingin na ako sa kanya nun. Mahal kita, Angeline. Hindi siya agad nagsalita. Akala ko nga tatayo siya at aalis. Pero hindi. Nakatingin lang siya sa mesa. Di ko inaasahan na sasagutin mo agad ang pag-amin ko. Dugtong ko agad. Baka kasi naiilang siya. Gusto ko lang maging totoo. Gusto kitang ligawan kung papayag ka. Doon siya tumingin sa akin. Kita ko yung gulat sa mga mata niya, pero walang takot at walang inis. Kuya Nico, hindi kita masasagot ngayon. Tumango ako agad. Okay lang, hindi ako nagmamadali. Sinabi ko lang to sa'yo kasi hindi ko na kayang itago pang nararamdaman ko para sa'yo. Ngumiti siya ng kaunti. Salamat sa pagiging honest. After ng pag-amin ko, kalaunan din ay binigyan niya ako ng sagot. Pumayag siya na ligawan ko siya. Simula nun, niligawan ko siya. Hindi naman bongga, walang flowers araw-araw. Walang surprises na pang movie.
As in, simple lang ang ginawa ko. Hinahatid ko siya. Kapag pareho kaming panggabi minsan, kapag may extra ako, binibilan ko siya ng paborito niyang tinapay sa bakery malapit sa sakayan. Minsan nagluluto ako ng ulam tapos pinapatikim ko sa kanya. Hindi rin nagbago ang trato ko. Hindi ako naging pushy at mas lalong hindi ako nagdemand. Hinayaan ko siyang maramdaman niya ang pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, may mga araw na okay siya. May mga araw na halatang pagod siya sa buhay. Pero hindi ko siya iniwan. Isang hapon pagkatapos ng trabaho, sabay kaming umupo sa bangketa habang hinihintay ang jeep. "Nico," sabi niya bigla. "Oh, pwede ba kitang tanungin?" "Oo naman. Hindi ka ba napapagod maghintay sa akin?" "Hindi. Kasi gusto kita at gusto ko kung ano yung meron tayo. Di ako nagmamadali." Tahimik siya. Tapos bigla siyang ngumiti. "Sige na nga." "Ha?" Hindi ko agad na-gets ang sinabi niya sa akin kaya sandali akong natigilan. "Sinasagot na kita," sabi niya. Tapos natawa siya dahil sa naging reaksyon ko. Hindi ko alam kung anong mukha ko nun. Pero ramdam ko na parang tumigil ang mundo ko sandali. "Talaga?" "Oo, parang ayaw mo ata." "Hindi, gustong-gusto ko, totoo ba?" Hindi ko na napigilan ang ngiti ko nang tumango siya. Makalipas ang ilang linggo, napagdesisyon kong ipakilala siya sa pamilya ko. Simple lang din, walang handaan. Tanghalian lang sa bahay ng tita ko. Doon kasi madalas nagtitipon ang mga kamag-anak namin. Kinakabahan si Angeline. Kita ko sa way ng paghawak niya sa bag niya. "Okay lang yan. Mababait naman sila." Yun nga ang mas nakakakaba. Pagdating namin, agad siyang binati ng mga tita ko. Tinawag siyang iha. Pinaupo, pinakain, at ramdam ko na unti-unti siyang kumakalma. Habang kumakain, may lumapit sa amin. "Uy, Nico, ito ba yung girlfriend mo?" Biglang tanong ng pinsan kong si Ryan. Matangkad siya, maputi, medyo mayabang ang dating. Yung tipo na sanay mapansin. Ngumiti siya kay Angeline. "Hi, ako si Ryan." "Hello po." Magalang na sagot ni Angeline. Napansin ko agad ang tingin ni Ryan. Para bang sinusukat niyang pagkatao ni Angeline kaya naman medyo nainis ako. Kaya tumikhim ako. Kaya naman agad siyang umiwas ng tingin at hinawakan ko naman ang kamay ni Angeline. "Ganda mo pala," sabi niya, diretso. "Ryan." Tawag ko sa kanya at medyo seryosong tono ko. Dahil iba talaga ang tingin niya kay Angeline. "Ano? Totoo naman ah." Ngumiti lang si Angeline pero ramdam ko na naiilang na siya. Umupo si Ryan sa tabi namin. Nagtanong kung saan siya nagtatrabaho. Ilang taon na siya, saan siya nakatira. Normal lang pero pakiramdam ko parang sobrang atensyon niya sa girlfriend ko. Sumagot naman si Angeline ng maayos. Hindi siya rude at hindi rin siya pa-impress. "Ayos ka pala," sabi ni Ryan. "Buti nagustuhan mo to si Nico." Hindi ko alam kung papuri ba yun o ano. Pero ngumiti lang ako kahit sumusulak na talaga ang dugo ko ng mga oras na yun. "Maswerte ako," sagot bigla ni Angeline. Matapos sabihin niyon ni Angeline, hindi na nagtagal si Ryan. May kinausap din siyang iba pero napansin ko na paminsan-minsan napapatingin siya sa amin. Pag-uwi namin, tahimik si Angeline. "Okay ka lang?" Tanong ko. "Oo, medyo na-overwhelm lang." "Pasensya na kung medyo magulo." "Okay lang. Masaya ako na ipinakilala mo ko sa mga kamag-anak mo." "Gusto kitang maging parte ng buhay ko. Kaya dapat lang makilala mo rin sila." Tumingin siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. "Salamat," sabi niya. At doon ko na-realize, Miss Yani, na kahit simple lang ang buhay namin,
Sapat na yun basta magkasama kami. Hindi ko alam kung ano pang susunod na mangyayari nun. Pero sigurado ako. Totoo ang pinasok ko. At handa akong panindigan yon. Kaya naman niyaya ko na siya na magsama na kami sa isang bubong. Hindi naging madali ang desisyon na magsama kami sa isang bahay. Hindi dahil ayaw namin, kundi dahil pareho kami sanay na mag-isa. Siya sanay na inuunang pamilya, ako naman sanay na tahimik ang paligid ko pagkatapos ng trabaho. Pero dumating kami sa punto na pareho naming naisip na mas praktikal at maayos kung magkasama na kami. Isang maliit na inuupahan lang yun, malapit sa trabaho naming pareho. Hindi na kami mahihirapan sa pamasahe. Hindi na rin kami magmamadali umuwi at pumasok. Nung una, maayos naman ang aming pagsasama. Natutuwa pa nga ako kasi sabay na kaming gumigising. Minsan, siya ang nauuna. Minsan ako. Kapag day off ko, ako ang nagluluto. Kapag day off niya, siya naman ang naglilinis. Walang bilangan at walang sumbatan. Ang sarap pala ng ganito. Sabi niya minsan habang kumakain kami ng hapunan. Oo, mas tahimik ang buhay. Ngumiti siya noon, yung ngiting kampante. Sa umpisa, pareho pa rin ang routine namin. Siya waitress pa rin, ako cook pa rin. Pareho kaming pagod, pero mas magaan dahil sandala namin ang isa't isa. Hanggang sa napansin ko na unti-unti may nagbabago. Hindi biglaan. Hindi agad. Paunti-unti lang na para bang kung hindi ka mapagmatsyag ay hindi mo mapapansin. Una, sa pera. May mga gabi na umuwi siya na may dalang groceries na hindi naman namin pinag-usapan. By extra work ka? Tanong ko minsan habang inilalagay niya sa ref ang mga binili niya. Nag-extra ako. Extra saan? May racket lang. Pinasok ako ng kaibigan ko. Tumangulang ako. Wala namang dahilan para magduda. Sumunod naging problema namin ay oras. Napapadalas ang pag-uwi niya ng gabing-gabi na. Naghihintay ako minsan. Minsan tulog na ako pagdating niya. Pero kahit antok ako, nagigising pa rin ako kapag naririnig ko ang pagbukas ng pinto. Pasensya na, late na naman ako nakauwi. Nag-extra ulit kasi ako, sayang naman. Ayos lang, kaya pala nauna ka na kanina sa akin. Kumain ka na ba? Mamaya na, gusto ko munang magpahinga. Isang gabi, hindi ko napigilang magtanong. Angeline? Sabi ko habang naguhugas ako ng pinggan. Okay ka lang ba talaga? Oo, bakit mo natanong? Napapadalas kasi yung uwi mo ng gabi. Parang, ewan? Anong ewan? Tanong niya at medyo natawa pa siya. Parang dami mong ginagawa na hindi ko alam. Sagot ko. Hindi ko sinadya na maging seryoso ang tono ko. Nico, ginagawa ko lang to para sa atin. Kailangan natin ng pera. Ayoko na laging kapos, ayoko na nagbibilang tayo ng barya bago magbayad ng bills. Totoo naman, pero hindi mo kailangan sagarin ang sarili mo. Kaya ko, sanay naman na ako. Ngumiti siya. Doon ko unang naramdaman ang konting kirot. Kasi parang bumabalik siya sa dating Angeline na sanay akuin lahat mag-isa. Pero hindi pa rin ako umangal. Ayokong maging hadlang sa mga gusto niyang gawin. Ayokong maging dahilan ng stress niya. Lumipas ang mga araw at naging linggo. Mas dumadalas ang pag-uwi niya ng hating gabi. May mga araw na hindi kami halos nagkakausap. Magkakasalubong lang kami sa umaga. Ako papasok, siya pauwi pa lang dahil umalis na rin siya noon sa kainan kung saan ko siya nakilala. Uwi ka ba mamaya? Tanong ko minsan. Di ko alam, text na lang kita. Napansin ko na mas madalas na siyang may hawak na pera. May mga pagkakataon na siya na ang nagbabayad ng renta ng buo. At hindi niya sa akin sinasabi kung saan ba ang bago niyang trabaho at kung anong klaseng trabaho iyon.
Isang gabi, dumating siya ng halos 1:00 na ng umaga. Gising pa ako noon. Nakaupo lang ako sa sala. Ang tagal mo atang umuwi ngayon. Pasensya na ha. Medyo nahirapan lang sumakay. Saan ka ba talaga nagtatrabaho ngayon? Tumigil siya saglit sa paghuhubad ng sapatos. Bakit mo naman tinatanong? Syempre doon pa rin sa kaibigan ko. Nag-extra lang ako kaya ganitong oras na ako nakauwi. Tsaka ang hirap kaya sumakay. Anong extra? Di ko naman alam. Bakit parang ine-interrogate mo ako? Nagulat ako. Hindi naman, nag-aalala lang ako. Tahimik siya. Kinuha niya ang bag niya at pumasok sa kwarto. Hindi na kami nag-usap pagkatapos nun. Parang siya pa ang galit. Kinabukasan parang walang nangyari. Ganon siya. Kapag ayaw niyang pag-usapan, lagi siyang iritable. Lumipas ang ilang buwan na ganon ang takbo ng buhay namin. Hindi na ako sanay na may kasama sa bahay. Pero mas hindi pa rin ako sanay na palaging mag-isa kahit may kasama naman. May mga gabi na 3 araw siyang hindi umuwi. Kapag tinatanong ko, iisa lang ang sagot niya. Umuwi muna ako kina mama. Sa una, naniwala ako. Wala naman akong dahilan para magduda. Magulang niya yun, pamilya niya yun. Sino ba naman ako para pagbawalan siya? Pero habang tumatagal, pakiramdam ko may kung anong hindi tama. Isang beses, 4 na araw na niyang wala. Napapaisip na ako. Hindi siya nagtitext, hindi rin sumasagot sa tawag ko. Bandang hapon, bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Bigla ako na lang naramdaman. Kaya naman tinawagan ko ang nanay niya. Hello po, tita. Si Nico po ito. Nako, iho, bakit? Sagot niya. At nahalata ako. Agad na nagtataka siya. Nandyan po ba si Angeline? Di pa po kasi umuwi. Tumahimik siya saglit. Ha? Wala naman siya rito, iho. Kailan pa siya hindi umuwi? Doon na ako nagtaka. Sabi po kasi niya, ilang beses na sa inyo po siya umuwi. Hindi, iho. Hindi ko siya nakikita nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko na alam ang mga sumunod kong sinabi. Basta nagpasalamat ako at ibinaba ko ang tawag. Matagal akong nakaupo sa sala. Nakatingin lang sa sahig. Doon na ako nagsimulang maghinala. Nung gabing iyon, umuwi siya na parang walang nangyari. Saan ka galing? Tanong ko. At pilit kong kinakalma ang sarili ko. Sa probinsya. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko na siya kinontra. Gusto kong marinig ang totoo, pero gusto ko ring siguraduhin muna. Ilang araw ang lumipas. Tapos umalis na naman siya. May bitbit na bag at doon na ako nagdesisyon. Sinundan ko siya. Hindi ako proud doon. Hindi ako ganung tao. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Sumakay siya ng jeep at sumunod ako. Bumaba siya sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Tahimik at may mga apartment na dikit-dikit. Tumigil siya sa isang kanto. Doon ko nakita si Ryan. Hindi ko agad naramdaman ang galit. Una, parang nanlamig lang ako. Nakita kong ngumiti siya kay Angeline. Lumapit at nag-usap sila. Hindi ko marinig ang sinasabi nila, pero malinaw ang kilos nila na may kakaiba. Tapos doon na siya hinalikan ni Ryan. Nakita ko silang pumasok sa isang apartment. Hindi na ako nag-isip. Lumapit ako at sinipa ko ang pinto. Ano to, Ryan? Nagulat silang dalawa. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Angeline. Si Ryan tumayo agad. Nico, mag-usap tayo. Hindi ko na siya pinatapos. Sinuntok ko siya at bumagsak siya sa sahig. Pinsan kita, alam mo yun. Sigaw ko ulit. Tumayo siya at gumanti. Nagkasuntukan kami. Hindi ko na maalala kung ilang beses tumama ang kamao ko sa kanya. At ganun din siya sa akin. Basta ang alam ko, galit na galit ako. Tama na! Sigaw ni Angeline.
Buntis ako. Bigla niyang sabi. Parang huminto ang mundo ko dahil sa narinig ko. Ano? Buntis ako. At si Ryan ang ama. Tumingin ako kay Ryan at hindi siya makatingin sa akin. Totoo ba to? Hindi siya makasagot. Doon ko naramdaman ang pinakamabigat na sakit sa buong buhay ko. Nagmukha akong engot. Ibinigay ng buo ang pag-ibig ko pero niloko lang ako. Maghiwalay na tayo. Sabi ko kay Angelina walang pag-aalinlangan. Nico, hindi na tama na. Lumabas ako ng apartment na parang walang maramdaman. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Basta pagising ko kinabukasan, wala na siya sa bahay. Kinuha niyang gamit niya at iniwan niyang susi. Doon ko na hinayaan ang sarili kong masaktan. Ilang linggo akong parang patay. Pumapasok, uwi, kakain kung kakain. Walang gana at walang direksyon. Hanggang isang araw, napagod na lang akong maawa sa sarili ko. Nag-apply ako abroad. Hindi madali. Ilang beses ako na-reject. Ilang beses ako nadismaya pero nagpatuloy lang ako. Nang makaalis ako, doon ko muling nakita ang sarili ko na maayos. Nag-aral ako ng culinary arts. Doon ko ibinuhos lahat ng sakit, galit at pagod ko. Hindi ako naging instant na magaling. May mga gabi na umiiyak ako mag-isa sa dorm, pero bawat luto, bawat recipe, parang unti-unting binubuo ulit ang pagkatao ko. Hanggang sa makahanap ako ng mas magandang trabaho, nakapag-ipon. Nung sa tingin ko ay sapat na ata ang lahat, umuwi na ako ng Pilipinas. Itinayo ang sarili kong negosyo. Hindi naging madali ang lahat pero kinaya ko. Naging successful ang restaurant ko at nagkaroon pa ng isa pang branch. Hanggang sa isang araw nagising na lang ako na hindi na masakit kapag naiisip kong nakaraan. Akala ko hindi na ako magmamahal pang muli. Pero nagkamali ako. Nakilala ko si Aida, ang ikalawang babaeng minahal ko. Isa siya sa mga regular na customer namin. Isa siyang accountant at nagtatrabaho sa bangkong malapit sa restaurant ko. Hindi siya perpekto. Tahimik siya at simple. Pero minahal niya ako nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya ako minadali at higit sa lahat, hindi niya ako ginamit. Last year lang po, June 2025, ay nagpakasal na kami ni Aida. At 7 months na rin siyang buntis ngayon sa panganay namin. Wala na po akong naging balita kay Ryan at Angeline dahil matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa mga kamag-anak ko. Kung sila bang nagkatuluyan ay hindi ko alam. Pero nasan man sila, hangad ko na sana'y naging maayos ang kanilang mga buhay. Nasaktan ako sa mga ginawa nila sa akin, oo. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil doon, ay natuto akong maging matatag sa buhay. Kung meron man akong maibabahaging aral sa ating mga tagapakinig, hindi po humihinto ang oras sa gustong makamit ang ating mga pangarap. Maaaring masaktan tayo sa daan patungo sa tagumpay, pero hindi dahilan para huminto. Pwedeng magpahinga sandali, pero bawal tumigil. Lagi nating iisipin na hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niya ang ating paghihirap at sakripisyo. Hanggang dito na lang po, Miss Yani. Naway nakapulutan ito ng aral ng inyong mga listeners. Maraming salamat po and more power sa inyong channel. Nagpapasalamat, Nico ng Quezon City. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Yani. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.